Hanggang ngayon pala parang hindi pa matanggap ni Senador Marcoleta ang oposisyon senador doon sa pagkakapromote ng mga general ng ating military na nabitin ang promotion dahil doon sa kaguluhan ng ginawa ng kailang grupo. Pero nakumpirm pa rin ito dahil nanaig ang majority na ito ay dapat i-promote dahil nga ho sila ay aabuti ng 1-year ban at saka kailang retirement. Pero itong si Senador Marcoleta, iba pa rin ang sinasabi. Hanggang ngayon, pati yung interview sa kanya ng media, pakinggan nyo kung anong sa kanya sinasabi rito. Baka hindi maganda ito Baka hindi na ho katanggap-tanggap sa mga military itong pinagsasasabing ito. Nung magkaroon siya ng power grab on June 3, Power grab? kahit 12 lang, pinilit na lang kinuha yung bit. Yes Di po. ba? Oho. Sabi nga natin, kahit na illegal, kahit na irregular ang pagkakagawa, unconstitutional nga yun eh. Oho. Kinakailangan malaman ng tao na para mapalitan mo yung mga opisyales ng Senado, kailangan mo ng majority of all its members. Oho. Ang majority po ay nananatiling 13. No, yung dinidiin pa rin So yan. 12 lamang sila, pero nangahas sila na gumawa ng aksyon. Unang-una, pinalitan ang secretary, pinalitan ang sergeant at arms, pinalitan ang president pro tempore, Oho. at yung president pro tempore na hinirang nila ay umakto na Senate President. Ayun. Lahat po ng ito, sa isang araw na ginawa nila ay illegal. Puro illegal ho pala. Pagkatapos talaga, no? noon, sila mismo ay nagpahayag na noong June 3, nagsimula na, nag-announce sila ng sinidye. Aho. Sa mga Sinigi tweet, adjournment. Opo. sinidye adjournment, na-bypass ngayon yung 5. Opo. Sana man lang, bago nila sana kinuha yung beat, Opo. hindi sila nag-announce ng sinidye. Ah, Sana yung June 4 o kaya June 5 kung gusto nila, naglagay sila ng isang araw para ma-confirm yung 5. Oho. Kaya pala may tumindig doon na isang senador, na talagang pinaninindigan niya na hindi, continuing session po itong ginanap natin. Hindi ito anya bagong pagdinig na ipinatawag daw po, Sen. Alam mo, pwede nilang ipilit yung argumento na yon kahit Oo. na pamali. Alam mo kung bakit? Kasi yun lamang ang iniisip nilang kadahilanan para masabi nila na yung less than 1 year Oho. na requirement sa ating batas ay hindi magkabisa. Opo. Dahil sabi niya, continuing lang naman yan kasi yung nakaraang designation is continued on the special session. Yun na nga po. Eh, sino maniniwala sa'yo, kahit na siguro high school graduate lang din, nung sinabi mong sinidye, natapos na yung first regular session. Ayan yan ho yung patuloy na argumento ni Senador Marcoleta sa interview doon sa ano ba yung radio ito, doon ho sa INC radio station. Okay, so, salamat po. Ganun pa man, tapos na po yun. Dahil na-approve na rin po ang promotion ng mga military na nabitin. Okay? Dahil ginawa ng paraan ng majority ng commission appointment combined by senator at congressman kahit na si Senador Marcoleta ay tumututol. Actually, si Senador Marcoleta lang ang tumutol dyan. Yung minority leader at yung minority mula sa Kongreso, hindi ho tumutol dyan. Pumabor. Kaya ho na-aproban. Pero gano'n pa man, magandang balita yung nangyari sa ating military dahil na-aproban yung nabitin. Isipin nyo kung hindi kasi na-aproban yan, aabutin sila ng retirement o hindi na sila mapupromote. Ang laki ng benepisyong mawawala sa kanila. Alam mo naman, iba ang benefits ng colonel kaysa sa general. Pag nagretiro, malaki mawawala. Di ba? Yun pa ho yun, mabigat to. Kung inabot pa ng 1-year ban, talagang wala mangyayari. Kinu-question pa rin hanggang ngayon yung illegal daw yung 12. Wala namang nagsabi na yung 13 ang kailangan. Yun naman talaga eh. Kaya nga hindi naglagay ng Senate President yung grupo ni Gatchalian. Kaya nga Senate President pro tempore lang eh. Kasi nga 12 lang sila, pero may quorum sila. Actually, yung quorum na yung kinu-question nila hanggang ngayon, hindi matanggap. Kaya tuloy, napiko na yung 2. Sumama na yung isa, si Villanueva. Sanabi ni Villanueva, ayaw ko na ng ganyan, na parang lagi nyo kami dinidiktahan.
may sarili kaming diskarte. Magtatrabaho kami bilang senador dahil ang aming sinumpaan tungkulin. Kaya nabuo yung 13. Sana madagdagan pa yan. Magtatrabaho sila dahil sa incoming impeachment para din mabuo ang trabaho nila. Dapat ganun. Hindi yung puro oposisyon na lang na minsan wala na sa lugar. Okay? Yung ngayon, kayong mga military, sa ating Philippine military, ano inyong masasabi dyan? Natapos na, na-promote na, naibigay na. Ngayon ganyan pa rin na sinasabi ni Senator Marcoleta na ang tingin niya illegal pa rin yung ginawa ng Senado. So, bakit ganon? Military ating irespeto, military ating tulungan, military naghihirap yan. Nakataya ang buhay nila araw-araw. Kaya yung kailang ranggo ay napakahalaga. Kaya dapat talagang pinagkakaloob yan ng walang tututol. Dapat pinagkakaloob yan ng walang kukontra. Kasi talaga namang deserve sila para dyan. Karapatan nilang makuha yun. At kailangan namang ibinigay ng Senado, especially ang Commission on Appointment. Ganun pa man, dahil natapos na rin po yan at na-promote din sila, congratulations ho sa mga senador at congressman membro ng Commission on Appointment na nag-approve. Uulitin ko, walang personalan issue lang. Si Senador Marcoleta lang naman ang tumutol. At kanila pang ini-insist na illegal yung ginawa ng Senado. Marami pa siyang paninisi. Yan ho yung galaw niya ngayon. Talagang oposisyon. Kaya pati tuloy yung iba, nadadamay na. Hindi pa ho tapos yung kanilang mga ginagawa. Yun ang kanilang paniniwala at karapatan. Pero ako naman ay meron ding paniniwala at karapatan na magpaliwanag ng ganito. Ako'y naniniwala ang mga napopromote na military o pulis, lalo na military na dumadaan sa CA ay dapat huwag tutulan. Dapat ipagkaloob yan 100%. Tama, may proseso. Pero dapat ibigay lahat. Kasi yan ay kailangan nila at pinaghirapan nila. Kung ang mga military magiging biktima lang ng sobrang pamumulitika or politika ng ating bansa, hindi po maganda yun. Kasi ang military ay non-partisan. Trabaho lang sila. Hindi sila dapat maipit ng bungguan ng mga politiko. Hindi sila dapat ipitin ng mga politiko. Yung kanilang ranggo na pinaghirapan, yung kanilang posisyon na pinagtayaan ng buhay nila, dapat talagang ipagkaloob. Hindi dapat yan pinatatagal, hindi dapat binibitin. Although may proseso, pero pagkatapos ng proseso, ibigay. Kasi yan po ay napakalaking karangalan sa kanila. Napakalaking accomplishment sa bawat militar ang ma-promote. Pero kung ito'y mabibitin at binibitin dahil sa politika, hindi yan katanggap-tanggap. Kaya kayong mga military, huwag kayong mag-alala. Paminsan-minsan lang nangyayari yan. Mananaig pa rin ang katotohanan. Ipagkakalubang para sa inyo dahil kayo po ay aming sundalo at magigiting na sundalong nagtatrabaho at hindi dapat ginagamit at pinapakailaman kayo ng mga politiko.